Gusto kong mag-react dito kay Mr. Epipanyo Labrador. Masyado namang tago sa buto ang pagmumura mo sa aming mga iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na sa pagmumura mo at paglait sa aming kapatid na Eduardo B. Manalo, na siyang aming pinaka-leader at pinakamamahal na taga-pamahalang pangkalahatan. Masyadong masasakit ang iyong mga binitawang salita. Wala namang kaming ginagawang masama laban sa iyo. At wala rin ginagawang masama ang aming kapatid na Eduardo B. Manalo sa iyo. Ano ba ang nagawang kasalanan namin sa iyo? At kung laitin at murahin mo kami, tagus hanggang sa buto, sagad hanggang sa buto. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Dahil lamang sa iyong akala? Dahil sa ang pahayag ay National Peace Rally, hinahanap mo ang kapayapaan. Hindi mo ba nakikita na ang ginawa ng Iglesia ni Cristo ay hikayatin ang lahat ng level ng tao, maging politician man o hindi, na magkaisa sa kapayapaan. Sinasabi mo na hindi naman National Peace Rally kundi pamumulitika. Alam mo ba ang sinasabi mong pamumulitika? Kung mo ba nagsalita ang aming kapatid na si Rodante Marcoleta ay pamumulitika na sa'yo? Yun ang akala mo. Hindi namumulitika si Ka Marcoleta. Inihahayag lang niya ang nangyayari sa Kongreso. Patunayan mo na ang inihayag ni Rodante Marcoleta na aming kapatid sa iglesia ay hindi totoo. Ang ipinahayag ni Ka Marcoleta ay ang paraan ng Quadcon ay hindi na naaayon sa batas. Hindi na nila iginagalang ang tinatawag na rules of law o ang due process of law. Hindi mo ba napapansin o kung nanonood ka man ng Quadcon, pati ang mandatos ng COA, yung tinatawag na Commission of Audit, na siyang binigyan ng mandatos ng saligang batas, na sila lamang ang may karapatang mag-imbestiga sa anumang gastusin ng alinmang departamento ng gobyerno na may pondo. Wala yan sa Kongreso. Pero ang ginawa ng Quadcon, pinakialaman nila yung trabaho ng COA. Sa kanila, guilty na kaagad. Pero hindi pa lumalabas ang pinal na resulta ng pag-iimbestiga ng COA. Pero itong huli, ang huling resulta ng COA, walang anomalya sa paggastos ng Department ng OVP, Office of the Vice President, at wala rin sa DepEd. Pero sa Quadcon, guilty na agad. Hindi pa napapatunayan nagkasala ang isang tao, guilty na sa kanila. Ang batas, hanggat hindi napapatunayan beyond reasonable doubt
ang isang taong akusado na siya nga ay talagang nagkasala, dapat mong tratuhin na isa siyang inosente. Hindi namumulitika ang Iglesia ni Cristo. Hindi rin namumulitika si Marcoleta. Sa isip mo lang yun. Dahil si Carodante Marcoleta ay isang politician at isang miyembro ng Kongreso. Sinasabi mo namumuliti ka na. Nagkukonklusyon ka na namumuliti ka. Sa'yo lang yan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Nung magsalita doon ang Carodante Marcoleta, sinabi ba niya, iboto ninyo ako? Meron ba siyang siniraan sino man tao sa kanyang pagsasalita? Sinabi ba niya si ganito, ganon? Si ganyan tao, ganyan? Wala. Ang inihayag niya, yung mga nangyayari sa Kongreso at yung kung paano siya tratuhin ng kanyang mga kapwa congressman. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung hugot mo. Isipin mo, yung ginawa mo, hindi mo inisip mabuti. Minura mo ang kapatid namin. Minura mo kami. Inakasuhan, nag-akusa ka pa na kami mga kriminal at mamamatay tao. Nag-aakusa ka pa na ang aming kapatid na Eduardo B. Manalo ay binayaran ng bilyong piso para magsagawa ng National Peace Rally. At yung sinasabi, hindi naman National Peace Rally, kundi suporta kay Vice President Sara. Kaya mo bang patunayan yan? Na tumanggap ang Iglesia ni Cristo ng bilyong piso para isagawa ang National Peace Rally? Pag yan ay hindi mo na patunayan, inilalagay mo ang iyong sarili sa malaking problema mo sa buhay. Yun lang pag-aakusa mo sa amin na kami mga mamamatay tao, mga kriminal, mga demonyo. May pakulto-kulto ka pa na sinasabi. May pauntog-untog ka pang sinasabi. Hindi mo ba alam yan? Yung mga pinagsasabi mo, ang maaaring maging kaso mong harapin sa husgado, oral defamation, great threat, dahil dun sa sinabi mong iuntog kita. Tapos yung pag-aakusa mo na kami mga kriminal at mamamatay tao, sinasabi mo pang mga demonyo kami. Nakakita ka na ba ng demonyo para iparis mo kami doon? Tapos sinasabi mo pa, ang Iglesia ni Cristo, niloloko ang taong bayan. Paano niloko? Kailangan patunayan mo yan, na niloloko namin ang taong bayan. Kung hindi mo matanggap na ang aming ginawa ay National Peace Rally, sa'yo lang yun. Pero sa amin, hindi ganun. Ang hinahanap namin ay kapayapaan, hindi lamang sa aming buhay, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Nagkakagulo na eh. Nagkaaway-away na, nagbabantaan na ng masama. Kaya kinakailangan, gisingin na natin yung mga lumilikha ng kaguluhan. Kanya nag-peace rally kami upang mahinto na yung sigalot sa politika. At yung mga placard na nabasa mo, nadala ng aming mga Iglesia ni Cristo, may nakita ka ba doong sinisiraan namin ng sinuman? Anong mababasa mo doon? Unahin muna ang bayan.
bago ang sarili. Ang maliit na bagay ay wag nang palakihin pa. Anong placard doon ang masasabi mong naninira ang Iglesia ni Cristo at nanloloko? Mag-isip-isip ka, Epifanio Labrador. Sasabihin mo bang, sinasabi mo pa, hindi ka natatakot sa amin kahit maging trillion kami? Bakit? Tinatakot ka ba namin? Ikaw nga ang nananakot ngayon eh. Akala mo kung sino kang magsalita eh. And may takip naman yung mukha mo. Ito, gayahin mo. Gasahin mo ako. Open ang mukha ko, walang takip. Nagsasalita sa'yo. Hindi tulad mo. May maskara ka. So, antayin mo ang mga sopwena na darating sa buhay mo. Dahil ang kaso mo, grave threat, oral defamation, false allegation. Sabihan mo kami mga mamamatay tao, mga kriminal, mga demonyo. Sabihin mo kami mga kulto iglesia. Alam mo ba ibig sabihin ng kulto? Mag-research ka muna. Ang ginalit mo, hindi isang tao. Ang ginalit mo, milyon-milyong tao. Pati yung nananahimik at napakabait naming kapatid na si Eduardo B. Manalo. Minura mo, nilait mo, sabihan mong mukhang mongoloid. Eh ang mukha mo, ano itsura mo? Tinatakpan mo. Baka masahol ka pa sa mga sinasabi mo. So, ihanda mo ang bulsa mo sa maraming kasong haharapin mo. Buong Pilipinas, sa lahat, halos ng korte sa Pilipinas, magkakaroon ka ng kaso. Paano mo haharapin yan? Kahit gaano kalaki ang naipon mo yung pera, mauubos ang pera mo sa kaso. Maaaring may nagbayad sa'yo, kanya ka nagsalita ng ganyan. Pero, natitiyak mo ba na hindi ka bibitawan yan pagdating na ng mga problema sa buhay mo? Yan ang iyong pakalimiin, Mr. Epifanio Labrador. Hindi ka namin tinatakot. At kailanman wala kaming nagawang masama sa iyo. Nasa isip mo lang yon. Pero hindi mo masyadong pinag-aralan bago ka nagsalita ng mga salitang hitting below the belt. So, ikaw ang gumawa ng problema mo ngayon sa buhay mo. Hindi palalagpasin ito ng Iglesia ni Cristo. Dahil pag ito'y pinalagpas, mamimiyasa ka. Baka hindi lang ikaw ang magsalita, baka meron pang ibang magsalita ng mga masahol pa sa mga sasabihin mo. Kanya kinakailangan masugpo ang mga ganitong paghahayag. Online pa naman. Pasok na pasok yan sa cybercrime. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Hindi ako magmumura. Hindi kita mumurahin. Baka matulad akong katulad mo. Ang sinasabi ko lang sa iyo, no, malaking pagkakamali ang ginawa mo. At sinisiguro ko sa iyo, no, malaking problema yan sa buhay mo na dapat mong ayusin.